Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang ulit tayo sa mga kalapate natin at meron tayong good news. Kasi nga, nakapisa na yung ating mga breeder. So yung isang breeder pala natin, isang pares sa breeder natin, nakapisa na nga. So check din natin yung isa natin na breeder na meron ng dalawang inakay din. Titingnan natin kung ano na naging kulay nung anak nung dalawa natin. So kakauwi ko nga lang ulit at umalis nga tayo. So nagbakasyon tayo, medyo matagal tayo nagbakasyon. So kaya update tayo ulit sa mga kalapate natin. Kaya kung papansinin nyo mga kabi, medyo napadalas yung video natin ngayon. Kasi nga nagbakasyon muna tayo. So nagpahinga muna tayo sa work. Ayan. So ayan yung unang pares ng breeder natin. Ito yung pangalawa. Ayan. So medyo gumaganda na to. Ayan o. So papakita ko rin yung ipapares ko sa na dapat dito. Papakita ko sa inyo mga kabi. Ayan o. So nakita nyo yung ilong. Namumuti na nga. Hindi na yung kulay pula at naninilaw na ilong. So namumuti na yung ilong niya. Ayan. So gumaganda na yung itsura niya. Kung mapapansin nyo, kung napanood nyo yung mga lumang video natin, talagang pangit na pangit yung itsura nito mga kabi. Ayan. So talagang wala sa kondisyon. So ngayon, namumuti na. Ayan, nakita nyo siguro ilong. Ayan, maputi na yung ilong niya. Ayan. So kulang na lang sa haba ng mga balahibo to. So hindi pa tapos siya na maglugon. So ito, tapos naman na maglugon to. Ayan, yung hen natin. Ito yung hen natin. Pares naman na sila. So update tayo dito sa isa natin na breeder. Ito isang breeder natin mga kabi. Ayan, so pares na to, mag-ama. Bali inbreed to mga kabi. Ayan, so pares namang nasa kondisyon to, yung dalawa na to. Medyo madumi lang yung ilong nung hen natin. Since nag-aaway nga yan at wala silang ano tawag dito, yung hapunan. So hindi katulad nitong dalawa na to. Meron kasing hapunan to mga kabi. Kaya hindi nag-aaway. So ito, wala silang hapunan o yung hinahapunan o yung nililiparan niya. Kumbaga yung tinutungtungan nila na kahoy dito sa gitna. Yan, kaya nung pinagpapares natin to, nag-aaway. Dumumi nga yung ilong na itong hen natin. Pero maganda yung kondisyon na ito. Ito mga kalapati natin, magaganda nga yung katawan. Yan. So update ko kayo ulit kapag mag-iitlog na itong mga breeder natin. Siguro after 7 days mag-iitlog to. So 7 days to 15 days yung pag-itlog. Pag halimbawa nagpares kayo ng mga kalapate, so 7 to 15 days bago sila mag-itlog. So depende sa kondisyon. Kung minsan 1 week lang pagka pinares nyo, nag-iitlog na yung mga sabik na sabik. Ayan. So update naman tayo dun sa ating mga inakay nga, o yung dalawang bagong inakay saka yung dalawa natin na inakay na tinutubuan na ng balahibo. Titingnan natin kung ano kulay. So ngayon ko lang di makikita mga kabi. Kumbaga surprise. So magbibigay din tayo ng patuka dito. Ayan, pati yung mga kiti natin. Ayan, patutukay. Bibigyan na rin natin ng patukayan mamaya. So update lang muna tayo dito sa ating mga kalapate. Ayan. Tingnan muna natin isa-isa tong mga kiti natin. Ayan. Okay naman. So ito naman. Ayan, so gaya nga nasabi ko sa inyo, ayan, magiging batik. Ayan, so may puti-puti sila. Ayan, white feather yung isa. Ayan, hindi pala ma-focus. Pareho silang white feather mga kabi. Ayan, ito parang blue bar na white feather. Parehas sa ata. So parang checkered yung isa. So malalaman natin yan kung checkered parehas. Pero parang checkered parehas eh. Ayan, pero kahit saan naman magmana, ayan, nakita nyo naman yung kulay nung ano nila. Halos isa lang kasi ng lahi ito mga kabi. Ayan. Ayan. So pero mas maganda kahit na ano pala. Kasi mas gusto ko pag lumabas yung blue bar mga kabi, dun sa hen natin. So may lahi kasi yan, yung mga falcon line nga natin, mga blue bar. Tapos ito naman, falcon line na rin tawag natin dito, yung dark side natin. Ibig sabihin mga black checkered, mga checkered. O checkered mga kabi, blue checkered, black checkered. Ayan. So yung ating dark side nga ng falcon line. Mga light side naman yung mga blue bar natin. Ayan. Gandang kalapate. So 100% mga kabi kapag batik yung kulay ng tuka ng kalapate nyo, pag young bird pa lang, talaga nakakaroon ng puti-puti yung balahibo niya o yung pakpak.
So nagiging batik. Ayan, so napatunayan ko sa inyo mga kabi. Tapos eto naman, update naman tayo dito sa ating kalapati rito no? So si 2 times ng south natin, 2 times Tacloban. Ayan. So kakabasag lang nito. Mitig nila mga kabi no? Nakita nyo naman siguro. Ayan. So check natin kung 2 points. Pero alam ko 2 points to mga kabi, kasi sabi sa akin ng kasama natin, meron nga isang inakay kagabi to. So kaninang maaga siguro mapipisa yung isa na to. So nasa trabaho kasi siya, kaya hindi tayo na i-update. And so 2 points naman mga kabi. Pakita ko sa inyo. Ayan, isang mabilis lang. Ayan, 2 points. So maglalagay lang tayong tubig dito sa patubigan. So ito mga kabi, huwag niyo masyadong pansinin, kasi ito pinapalitan lang namin ng tubig. Hindi namin tinatanggal yung mga lumot nito. So madalang kami magtanggal ng lumot dito sa patubigan, kasi sa experience namin mga kabi, prone sa sakit yung kalapate kapag linis kayo ng linis ng patukaan, saka etong ano tawag dito, yung inuminan nga nila. So nagiging prone sa sakit. So kayo, bahala kayo kung ano gusto nyo. Parang sa ano lang din kasi minsan sa pag-aalaga, yung pag-aalaga ng kalapate, kumbaga basic lang din, huwag yung gawing komplikado. So kumbaga kami, kapag sobrang dumi talaga, yung mga may ipot-ipot, tinatanggal namin. Pero pagka yung mga lumot, hindi na nga namin tinatanggal. So pakita ko sa inyo yun. So lumot. Yan, lumot yan mga kabi. Ito rin. Yan, lumot. So makikita nyo naman kung may dumi yan mga kabi, kasi lulutang yun. Hindi papakat sa gilid yun. So yung mga nasa gilid yan mga kabi, puro lumot niya. So kung minsan tinatanggal din namin pagka masyadong marami na nga, at kumbaga masyado nang makapal yung lumot, kasi baka maka-apekto na rin, magkasakit na rin yung kalapati natin, na mag-cause nga ng cancer. So yun yung iniiwasan natin kapag sobrang dumi nga nung patukaan, saka yung lock natin, nagkukos nga ng cancer. Yun nga yung mga puti-puti sa bibig nga ng kalapati natin, o sa loob ng bibig. So mapapansin nyo na lang yan kapag binuksan nyo yung bibig, tapos medyo ayaw nga kumain ng kalapati nyo, namamayat. Kasi nga nasasaktan dahil nagkakaroon nga siya ng cancer, o yung puti-puti doon sa namumuo yun sa loob ng bibig nila pagka binuksan nyo. So yun yung iwasan nyo kapag madumi pala yung patukaan nyo saka yung loob nyo. So yun lang naman ang nagkokos kasi ng cancer mga kabi, yung pagiging madumi nga. Pero tayo, hindi tayo nagtatanggal ng masyadong marami nga. Halimbawa katulad natin, sabi ko nga sa inyo, kaya naman tayo hindi nagtatanggal ng mga ganyan, kasi mga kabi, control naman natin. Hindi ko naman tinuturo sa inyo na maging salahula kayo o maging madumi kayo sa loob nyo. So tayo, kinokontrol lang natin para maging healthy nga yung kalapati natin at hindi prone sa sakit. Kasi ani natin yung kalapati na puro vitamins nga, tapos sobrang linis, pero madalas naman magkasakit. So pangit kasi kapag nag-aalaga kayo ng kalapati, ganoon ang na-experience nyo. So kung minsan nagkokos nga yan, sobrang linis nyo sa mga kalapati nyo. So kailangan talaga kung minsan may dumi rin, kasi lumilipad yung kalapati natin So kailangan maging immune sila dun sa mga ibang virus, o yung mga ibang kumbaga yung mga minor na sakit nga ng kalapati, o yung mga minor na virus o bacteria. So hindi nyo kailangan na 100% na ano sila, tanggalin yung mga bacteria na ganyan. So ito, kumbaga tips ko lang to sa mga newbie na nagsisimula nga. So wag naman masyadong madumi, kasi nga magkokos nga ng cancer. So yun nga, in-update ko lang kayo, at medyo matagal na naman tayo siguro hindi makakapag-update sa mga susunod na linggo. Ayan, kasi papasok na ulit tayo sa trabaho, kaya sinusulit lang natin. So happy flying sa inyo, God bless.